So, sige po. Tayo po ay magsisimula na. Again po, paki-open po ang inyong mga Biblia sa Book of Acts, chapter 3, verse 1 hanggang 26. So, bago po tayo magsimula, tayo po ay hilingin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa gabing ito. So, let's bow our head and sabay-sabay po tayo mag-pray. Lord, maraming po salamat sa gabing ito, Panginoon. We believe, Lord, na Ikaw ang mag-guide sa amin sa gabing ito. At lahat, Panginoon, ng lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay naniniwala ako, Panginoon, na sa iyo ito manggagaling, Lord. Panginoon, lukuban nawa kami ng iyong banal na espiritu, Panginoon, upang lahat, Panginoon, ang ituturo mo sa amin ay maisa sa puso namin at maisa sa buhay namin sa araw-araw, Lord. Lord, ikaw ang mag-guide sa amin ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya. Ikaw lamang ang aming itataas. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So again po, magandang gabi po sa lahat. So ang ating pong topic ay sa iba pong mga version ay ito po ay silver and gold. So ginaya ko lang po yung title. So basahin po natin kasi maikli lang po ito eh. So, sabay-sabay po natin basahin kung nandyan po ang iyong mga... By the way po, malinaw po ba? Medyo maingay po kasi dito sa amin eh. Okay naman po ba yung aking wala po kasi akong mic. Malinaw naman po ba? So, okay kung ano po, magsimula na po ako. So, basahin po natin sabay-sabay. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from birth was carried in. Each day, he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." The lame man looked at them eagerly, expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk." Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. He jumped up and stood his feet and began to walk. Then, walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. All the people saw him walking and heard him praising. When they realized he was the lame beggar they had seen so often in the Beautiful Gate, they were absolutely astounded. They all rushed out in amazement to Solomon's colonnade, where the man was holding tightly to Peter and John. Peter saw his opportunity and addressed the crowd. "People of Israel," he said, "what is so surprising about this? And why stare at us, though we had made this man walk by our own power or godliness? For it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of all our ancestors, who has brought glory to his servant Jesus by doing this. This is the same Jesus whom you handed over and rejected before Pilate,
despite Pilate's decision to release him. You rejected his holy, righteousness one and instead demanded the release of a murderer. You killed the author of life, but God raised him from the dead, and we are witnesses of this fact. Through faith in the name of Jesus, this man was healed, and you know how crippled he was before. Faith in Jesus' name has healed him before your very eyes. Friends, I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. But God was fulfilling what all the prophets had foretold about the Messiah, that he must suffer these things. Now, repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away. Then times of refreshment will come from the presence of the Lord, and he will again send you Jesus, your appointed Messiah. For he must remain in heaven until the time for the final restoration of all things, as God promised long ago through his holy prophets. Moses said, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among your own people. Listen carefully to everything he tells you." Then Moses said, "Anyone who will not listen to the prophet will be completely cut off from God's people." Starting with Samuel, every prophet spoke about what is happening today. You are the children of those prophets, and you are included in the covenant God promised to your ancestors. For God said to Abraham, "Through your descendants, all the families on the earth will be blessed." When God raised up his servant Jesus, he sent him first to you people of Israel to bless you by turning each of you back from your sinful ways. So, salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. So, what we learn from Acts chapter 3 is that yung naging vessel of healing po ay sina John and Peter. So, God uses John and Peter para ma-display yung power ng Lord, ano. So, ito po yung naging way para po ma-display yung kapangyarihan ni Jesus, no? So what's more amazing in this man's life, or yung lame man, or yung cripple or yung lumpo, is there's nothing he can do except manghingi ng or mamalimos, hindi po ba? So, or maybe, yun lang yung easiest way for him to survive. No, yung mamalimos siya. So, yung naging buhay yung cripple na yon ay mamalimos. So, that's when he met Peter and John. So, nung time po na attend or kasi sa Jewish law, meron pa rin po sila na 3 o'clock prayer, no? So para siyang pupunta sila sa temple and then dun po sila magdadasal, no? So as a Jewish law, umattend pa rin po doon or parang sasamba pa din, no? Si Peter and John doon sa temple. So that's when the time na nakita nila yung lame man. So of course, bilang ang hanap buhay po nung lumpo ay manghingi or manghingi ng pera doon po siya nilalagay doon sa gate na malapit sa templo, or they call it Beautiful Gate. Ito po ay isang templo, no? So I believe ito po ay nasa Jerusalem, ano. So when he asked for money,
nung nanlimos siya kay kay John and Peter. So, ang naging sagot po sa kanya ni Peter ay, wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. So, in the name of Jesus Christ, the Nazarene, get up and walk. So, that's the very word of Peter. So, nung sinabi po iyon ni Pedro, hinawakan niya ang kamay nung lumpo, at because of this man's faith in the name of Jesus, nakalakad po yung lumpo. So, yung lumpo po na yon ay since birth ay lumpo na siya, and alam po ng mga tao na ang hanap buhay nito ay mamalimos. So nung time na yon, nung nakita nila na nakalakad yung lumpo, namangha po sila dun sa miracle na nangyari, na pinerform ni Peter, no? But nakita po ito na ang nakita po ni Peter dito ay yung chance niya na makapagsalita or makapagturo ng salvation sa mga tao. So habang amazed na amazed po yung mga tao sa paligid sa nangyaring miracle, si Peter naman po ay hinayag niya yung salvation, na kung sino man ang hindi maniniwala sa pangalan ni Jesus ay hindi makakakamtan ng salvation. So sa buhay po natin, madalas po natin hindi ba makita ay yung silver at gold lamang. Kasi ito po yung gusto natin, na makuha yung ating dream job, yung ating dream car, yung ating dream house, yung ating dream life, etc. Ganyan, ano? So, I believe naturo ko na to before, no? Na ang ating perspective lang ay yung nakikita natin sa ating paligid. Just like ito po yung buhay ng lame man. So, yung lame man, for every day in his life, ang ina-expect lang niya na makita sa buhay niya ay sa pang-araw-araw na buhay niya ay makakuha siya ng kanyang limos, no? So, when Peter and John arrived, so akala niya yun lang yung makukuha niya, no? Limos na galing kay Peter and John. So, ganun din po yun sa ating buhay, na tayo, nanlilimos po tayo sa mundo, no? Yung silver at gold is representing the world, no? Mundo yung nire-represent for, in my own understanding, ang nire-represent po ng silver at gold ay yung mundo, no? Na ito yung example na makukuha natin with our own desires. So, sometimes, yung desire natin, hindi po ito yung naka-align sa gusto ng ating Panginoon. That kadalasan, nakaka-experience tayo ng disappointment, no? Na since nakatuon lang yung ating mata sa silver and gold, so ina-expect natin na through prayer, through pangungulit sa ating Lord, na makukuha natin yung desire natin. But unfortunately, we have to understand na ang pinaka-importante ay yung alignment. So yung gusto mo and yung gusto ni Lord ay naka-align. So basahin po natin yung Proverbs chapter 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So super dami natin gustong makamit sa ating buhay. But of course, hindi natin iyon makakamit kung hindi ito kagustuhan ng ating Panginoon. So, tayo, ang Lord, ang ating Panginoon, alam niya yung desire ng heart natin. No, katulad yung lumpo, everyday, ang goal niya sa buhay, yun nga, katulad ng sinabi ko po kanina, ang goal lang niya is makakuha ng limos. So, it is yung sa everyday life niya
ay makarami siya, no? So, yun lang, yung path niya is nandun lang, stagnant lang doon sa palilimos kasi yun lang yung alam niya. So, but of course, everyday, yun lang yung alam niya. But of course, ang Lord, mas alam ng Panginoon kung ano yung kailangan nung lumpo. So, which is healing and mercy. So, kaakibat po nun ng kagalingan niya is pagpapatawad ng ating Panginoon sa kanyang kasalanan. So, alam ng Lord na kapag pinalakad niya, no, yung lumpo or yung nanlilimos na lumpo dun sa beautiful gate, alam ni Lord na mag-glorify yung pangalan niya. The same reason po mga kapatid, kapag yung ating pangarap ay hindi natin nakukuha or hindi natin nakakamit kasi hindi po ito naka-align doon sa plano ng ating Panginoon. At alam din po ng ating Panginoon na pag tayo ay may pangarap sa buhay, nagigil tayo na makuha or makamtan. Alam din ni Lord na hindi siya mag-glorify dun sa pagdadalahan niya sa'yo. That's why many of our plans nagiging failed, no? Kasi alam ni Lord na okay, dun sa gusto kong puntahan, for example, Lord, gusto ko mag-abroad, no? Pag nag-abroad ako, I promise, Lord, na marami akong souls na mamawiwin for you, no? So, but later on, kapag tayo ay during the process, nag-iiba yung desire ng heart natin. So, nagkakaroon ng pangarap na bibili ko ng ganito pagka dinala ako ni Lord sa ganung lugar, sa pangarap kong bansa na pagtatrabahuhan. So, hindi na yung alignment, mga kapatid, hindi na kayo tugmanin ng Panginoon eh. So, nagkakaroon ng disconnection, no? So, kailangan muna natin ituon yung ating mga mata sa ating Panginoon, katulad po nung ginawa ng lumpo. And connection at ang naging vessel nito ay si Peter and John. So, sabi po sa Acts chapter 3:4, Peter and John looked at him intently. And Peter said, "Look at us." No? So, binigay ng lumpo na yon or yung tao na yon yung kanyang full attention kay Peter at John. No? So, nung sinabi ni Peter at John na look at us, so yung po tao na yon ay talagang binigay niya yung full attention niya dun sa dalawa. So, kasi alam niya, bilang siya po ay namamalimos, ay alam niya kapag may kumausap sa kanya ng tao, alam niya sa sarili niya na malaki yung bibigay nito kasi kinausap ako. Hindi po ba ganun din tayo? Kapag tayo ay may nakaka-capture ng attention natin sa daan, or kaya kapag naglalakad tayo, punta tayo sa palengke, ganyan, at meron po doon na nanlilimos. So, minsan na parang nagkakaroon ng connection tayo doon sa tao, na nahahabag tayo, nakakaramdam tayo ng habag. So, pag binigyan natin ng attention, yung taong kinahabagan natin, nagtanong tayo, bakit ka naglilimos? Nasaan yung magulang mo? So, yung tao na yon, nag-expect yun na, bibigyan ako ng malaki nito kasi kinausap ako. So, that's the same reason. Kaya nagbigay ng full attention yung lame man kay Peter and John, at hindi naman po siya nagkamali. Kasi, hindi lang silver at gold yung natanggap niya, kundi yung kagalingan, ano? Amen po ba? So, again, lahat po tayo mga kapatid, naghahangad po tayo ng silver and gold sa ating buhay. Pero ang Lord, iba po yung plano ng ating Lord para sa atin. Hindi mo man makuha, hindi mo man nakamtan yung pangarap
pangarap mong ginto at pilak. Naniniwala ako na mas higit pa doon yung nakalaan na or nilalaan ng Panginoon para sa iyo. Kailangan mo lang na makita yung perspective, no, ng ating Panginoon. Kailangan mo lang ituon yung mata mo sa ating Panginoon. Kasi baka mamaya nagpaparamdam na yung si Lord na, look at me, no? Tingnan muna natin, ituon muna natin yung full attention natin sa ating Panginoon. At doon natin maririnig kung ano yung gusto niyang sabihin or kung ano yung gusto niyang plano para sa ating buhay. Kasi hindi lahat ng mga naisin natin sa ating buhay ay makukuha natin. So, no? So, this is, mga kapatid, this is the reality. Ito yung reality ng ating buhay. Marami dito sa mundo, marami dito sa mundo na to na matetempt tayo, no? Na kunin yung isang bagay na baka may bigyan tayo ng chance at grab natin yung opportunity, but then hindi lahat pwede nating makamit, no? So sometimes hindi natin na-expect na hindi pala na masakit pala, no? Kapag naghahangad tayo ng mga bagay na hindi para sa atin, no? But God said in 2 Corinthians 12:9, God's power is perfected in weakness. So, ang Lord, ina-expect ng ating Panginoon na kapag tayo ay nasa point na nasa feeling natin ay nalugmok tayo, no? Yung power ng ating Panginoon, doon nasusubok yung power ng ating Lord, ano? And of course, doon rin nasusubok yung faith mo. Na paano ka tatayo doon sa kalugmukan mo, no? So, alam niyo naman lahat, mga kapatid, na siguro, for me, ito yung pinakamasakit na experience, no? Na nangyari sa aming buhay. So, hindi lang sa asawa ko, but sa aming lahat. But you know, lagi kong sinasabi na, lagi kong pinagpe-pray, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng peaceful heart to accept what's your will. Kasi, yung will mo pa rin, Lord, ang masusunod sa aming buhay. So, sabi ko nga kanina, we're still there. Hindi pa, pero kinakaya namin kasi unlike sa iba, naniniwala ako na dahil tayo ay Kristiyano, ang takbo pa rin natin, mga Kristiyano, pag tayo nadadapa, pag tayo ay feeling natin nasa lugmok tayo ng situation, ay kay Lord. Unlike dun sa iba, kasi of course meron din kami mga staff na hindi Kristiyano, although kahit dali namin sa church, kahit na i-share namin ng Word of God, hindi pa rin, hindi pa rin sila totally makakatanggap. So, yung pain na dinadanas namin, pinagdadaanan din nila ngayon. And iba po yung pagtanggap nila dun sa pain nung naranasan namin. So dun sa disappointment na naranasan namin ngayon. So, kaya ako, thankful ako sa inyo pong lahat, mga kapatid, sa mga prayers nyo, sa aking asawa. And sabi ko nga, nagmo-move on, no? But of course, hindi matitigil ang paglilingkod namin sa Lord. Dahil alam namin na merong mas magandang plano ang ating Panginoon sa buhay namin lahat. No? So, katulad din po ito nung lame man, no?
So, tayo po mga kapatid, don't expect just silver and gold. Ang parati po natin tignan ay yung perspective ng Lord. Hindi naman po masamang umasa dahil of course sa ating mga Kristiyano, my God is malaki yung is bigger than anything else in this world, ano. So, kayang-kaya ni Lord ang lahat. But then again, yun po kasi yung lagi sinasabi ng aking asawa, no. So, he's hoping talaga. Talagang iba yung hope na binigay niya at iba yung faith talaga na pinakita niya ngayon. But then again, sabi ko nga, yung plan mo at yung plan ni Lord ay hindi align, no? So, let's see, no? Kung ano yung magandang plano. Kasi, hindi lang ito mga kapatid sa amin, kundi sa inyo din na magbilang ito po ay isang sabihin po natin na magandang aral, no? Na dadating tayo sa point na hihiling tayo ng gustong-gusto natin, na makamit natin, but pagpupursigiduhan natin, pero hindi natin makakamtan. Bawat tao, dadating po sa punto na ganun, no? Kaya po tayo dapat, ang heart natin is at peace. Lagi po kakibat dapat ng ating dasal na, Lord, kung hindi ko matanggap, kung hindi ko makuha yung aking gusto, yung hinihiling ko sa inyo, yung pinagdadasal ko sa inyo, bigyan mo ako, Panginoon, ng peaceful heart. Kasi tayong mga Kristiyano, kailangan kakibat natin ay dasal. Kasi kung hindi, malaking disappointment ang mararanasan natin, ano, katulad nga nung sinasabi ko po sa inyo, yung aming mga staff, na talagang nagkakaroon sila ng ibang thoughts, no? So, we keep on reminding them na hindi pa ito tapos, na marami pang plano ang ating Panginoon. So, again, God's power is perfected in weakness. So, ang ganda po nung verse na yun, ano? Medyo mahaba po yun. So, if you want to search it, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, no? So, ang panghuli po, yung God's desire is to bless and to do good for us, also include His desires. So, to turn us all away from our sin. So, that's the main reason, ano? That's the whole point na ibibigay ng Lord yung desire ng heart natin. Kung yung hindi tayo maliligwak ng daan, no? Hindi tayo mapupunta sa maling daan. So, sana po ito po ay maging katuruan po sa ating lahat, yung experience na nangyari po sa aming buhay. Hindi po siya bad experience, mga kapatid. So, there's a lot of learnings. Maraming dinisplay ang na power ang ating Panginoon through this time, no, dun sa na-experience namin, no. So, siguro, marami ring naging sign ang Lord na to stop. But of course, since nakatuon ang attention namin sa silver and gold, justify namin na our God is walang hindi kayang ibigay ang ating Panginoon, basta ang puso natin is nakatuon sa Kanya, no? So, we justify things, no? But then again, parang sinet aside namin yung will ng Panginoon, no? So, kahit na marami siyang binigay na sign na to stop, nakatuon pa rin yung attention namin sa silver and gold. So, sana po ay ito po ay magsilbing katuruan sa bawat isa, na hindi po lahat ng pangarap, hindi po lahat ng gusto natin na abutin natin at makuha natin dito sa mundo ay po pwedeng ibigay ng ating Panginoon, lalo't kung baka bandang huli ay ikasama natin or makapagdulot ng
kasalanan sa atin, ano. So again, ibibigay ng ating Panginoon ang lahat ng nais natin if mag-glorify ang kanyang pangalan dun sa pagdadalahan na path sa atin ng ating Panginoon. So, sa inyo pong lahat, maraming salamat po. At na-appreciate po namin lahat ng support na binigay niyo po sa amin. Maybe it's not, hindi po ito will ni Lord. But we're hoping and yung plan ng Lord ay ma-establish sa buhay namin, no? So, ma-realize namin na ang ganda ng plano ang ganda ng planong ibibigay ng Panginoon sa buhay namin. So, napakaganda experience, eye-opener no nangyari sa amin. Nakita namin yung bawat tao, yung situation, yung ugali, no? So, basta po, I'm very thankful sa inyong lahat, sa lahat ng support nyo from simula nung nag-declare siya ng laban hanggang sa huli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po, kailangan po natin i-align yung path natin sa gustong path na bigay, na gustong path na nakalaan or nilaan ng Lord para sa atin. So, sa pagtatapos po, tayo po ay sabay-sabay po tayo manalangin. Lord, marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. We know, Panginoon, na marami kaming desire sa puso namin na gusto namin makamit. Panginoon, in your time at sa will mo, Panginoon, ito po ay tatanggapin namin, makuha man namin o hindi namin makuha. Lord, every day, sa araw-araw na buhay namin, Panginoon, bigyan mo kami ng peaceful heart. Bigyan mo rin, Panginoon, ng puso, Panginoon, na mapagpakumbaba, Lord, na ang purpose, Lord, ng buhay namin dito sa lupa ay to serve you. Lord, guide us every day, remind us every day na kung ano yung purpose namin sa araw-araw, kung ano yung purpose namin sa buhay. Ituon mo, Panginoon, ang aming mga mata sa iyo, Lord, lamang. Dahil kung hindi, Panginoon, maaari, Panginoon, na maligaw kami ng landas. Kaya, Panginoon, guide us every day, cover us with your precious blood, Panginoon. Lahat, Panginoon, ang desire ng puso namin, ikaw, Lord, ang nakakaalam. Lord, ilagay mo kami, Panginoon, doon sa mapapabuti kami at mag-glorify ang iyong pangalan. Panginoon, ikaw lamang ang aming tataas, ikaw lamang ang aming paparangalan. Kahit ano pa, Panginoon, ang dumating na pagsubok sa aming buhay, ikaw lamang ang aming sasambahin. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Amen.